Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kahapon na napakagandang tingnan, mga kabunyog. Napakagandang tingnan kahapon pero ayaw ng mga DDS yun. Kasi yung mga leftist sa yung mga ex-military, nagsama kahapon. Ha? Napakagandang tingnan nun. Galit ang mga DDS doon. Ha? Ito, tingnan nyo yan ha. Tingnan nyo yung nasa picture. Yung nasa pinakakaliwa, nung nagmimisa pa sa EDSA Shrine, si Satur Ocampo yung nasa pinakakaliwa, si Teddy Casino. Kilala naman natin ang mga yan, mga leftists yan, mga civil society. Tapos nakatayo, katabi ni Teddy Casino, si retired Colonel Ariel Querubin, dating Marines. Tapos ito naman, nagmamarcha rin kasama kahapon, yung maputi na ang buhok, hindi yung maputi ang buhok, hindi yung hindi yung obispo. Si retired General Eli Rio yan, dating military din. Kasama rin kahapon ang grupo nila, mga retired military, yung 6. Yung nasa kanan, si Bishop Colin Bagapuro yan sa simbahan. Pero ang gusto kong ipakita dito, napakagandang tingnan na yung military, usually pag sinabing military, rightist, mga rightist anya yan. Tapos yung mga civil society naman, leftist. Pero ang ganda kahapon kasi magkasama sila. Magkasama sila. Diyan ngayon galit na galit ang mga DDS, lalo na si retired Major General Pokis. Sabi niya, nagsama-sama na daw ang mga leftists at saka mga retired military. Sila kasi retired military pero DDS, kaya hindi sila welcome kahapon. Kaya ito mga kabunyog, mga babayan, so ang gandang tingnan kahapon. Kaya yung mga nagsasabi na kunti daw yung rally kahapon, kunti man siya, hindi siya katulad ng mga rallies last year. Pero yung makita mo na nagkakaisa ang mga dating military at saka yung mga civil society, tawagin na nating leftist saka rightist, magkasama kahapon. Ang pinagkakaisahan, anti-corruption, anti-political dynasty, at laban sa kahirapan. So, yun, magandang tingnan. May mga retired military din na gustong sumama, yung grupo nila Pukis. Kaya lang hindi naman sila welcome kasi DDS sila eh. Kaya galit sila eh. Pero yan mga kabunyog, mga kababayan, napakagandang development kahapon ito. Hindi ito gusto ng iba, hindi ito gusto ng iba, pero ay di ba bihirang pagkakataon na ang tulad ni retired Colonel Ariel Querubin at saka sila retired General Eli Rio, mga former military, ay kasama ang mga leftist na mga leaders na tulad ni Satur Ocampo, Teddy Casino, Renato Reyes. Kaya yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga tinatawag siyang White Ribbon Movement eh. Bakit White Ribbon Movement? Kasi walang hindi dito tinitingnan yung kung anong political affiliation mo, kung anong kulay mo. Ang importante dito, laban ka sa korupsyon, laban ka sa political dynasty. Yun yung nanaig kahapon, yun yung nangibabaw. Kaya may misa kahapon, lahat ng mga kasama sa White Ribbon Movement ay nandun. So, sa unang pagkakataon, nandun yung mga obispo, mga pare, madre, nandun yung mga civil society leaders, retired military. Kaya nga ang bunyog nandun din eh. Kasi natutuwa tayo na finally nagsasama-sama na. Ngayon, hindi pa man yan maraming tao ang sumama kahapon. Hindi pa man ganun karami ang sumamang tao. Pero mga kabunyog, ito? Magiging simula na ito. Magiging simula na ito ng pagsasama-sama na yan. Ayan tingnan nyo kahit nung nagmarcha mga kabunyog. Ayan tingnan nyo yung nagmarcha. Yan, sa marcha na yan, yung nasa pinakadulo sa kaliwa, sila retired General Eli Rio yan. Saka sila retired Colonel Querubin.
mga former military. Pero itong mga nakaputi naman dito, itong may hawak ng blue na streamer, sila Satur Ocampo, tapos mga pare, sila Father Puti Enriquez, Father Wilmer Tria, sila Bishop Tendero, Bishop saka yung Bunyog. Oh, yan, kasama diyan yung Bunyog. Kaya ano yan mga kabunyog, ang panawagan diyan, lahat ng sangkot dapat managot. Oh, kilos bayan laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Ayan. Kaya kaya nga ako makikita nyo ayan, nagsalita din ako diyan kahapon. Ginanahan akong umattend kasi nga sa unang pagkakataon nagkakasama-sama lahat. Ay di ba yan naman yung panawagan ng bunyog? Kaya nga bunyog ibig sabihin pagkakaisa. Kaya nung nagsalita ako kahapon, yan yung naging message ko. Dahil ang mga grupo na nagsagawa noon ng mga rally laban sa korupsyon, sa flood control, yung rally sa Baha sa Luneta, ang mga nag-organize noon at yung mga nag-organize ng trillion peso march dito, sa halip na magkahiwalay, ngayon ay nagkaisa at magkakasama tayo ngayon. Ay di ba mas makasaysayan yun at mas matindi yun? Dati maraming nagtatanong, bakit may rally sa Luneta, may rally palit dito sa EDSA PPM noon? Bakit iba ang nag-organize noon, iba rin dito? Pero yung nag-organize sa Luneta noon, nandito ngayon. Yung Tilusang Bayan kontra Kurakot, yung Artikulo 11, kami rin sa Bunyog, nandun sa Luneta. Pero yung mga obispo, yung mga nasa sektor ng simbahan, yung mga nasa Catholic schools, nandito ngayon. Sila nandito dito noon yung trillion peso march, tayo nandun sa Luneta, magkakasama tayo ngayon. Kaya sa tingin ko, nababahala na ngayon ang mga kurap. Hindi pa pala tapos ang laban. Akala nila si Sara na lang, ligtas na yata yung mga kongresista, ligtas na yata yung mga senador, ligtas na yata yung mga opisyal ng ehekutibo. Hindi, doon sila nagkakamali. Kaya sa totoo lang, sa July 6 magsisimula na ang impeachment ni Sara, mahabang laban yan. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay tumututok sa laban ni Sara, kakalimutan na natin ang mga anomalya sa flood control. Hindi ibig sabihin na lumipat na si Villanueva at si Escudero sa mayorya, ay hindi na sila papanagutin. Hindi ibig sabihin na may impeachment ni Sara, yung mga korap na kongresista ay hindi na natin hahabulin at papanagutin. Hindi ibig sabihin na may impeachment ni Sara, hindi kakalimutan na natin si Bersamin, kakalimutan na natin si Traide Bulaypar, kakalimutan na natin si Amina Pangandaman. Yan sila nagkakamali. Akala ng Administrasyong Marcos, akala nila Martin Romualdez, wala na, nakaligtas na tayo. Hindi. Mas tumibay pa nga ngayon. Kaya dahil tulad ng nasabi ko, yung dalawang grupo noon, mas nagsama ngayon. Mayroon pa mang hindi sumasama, pero sa tingin ko sa susunod na mga araw, sasama na rin ang mga hindi sumama ngayon. At ito'y simula pa lang. Kaya mga kasama, natutuwa kami sa pagkakaisang pinapakita natin ngayon. Kaya kahit ako galing ng Naga, lumuwas ako kagabi para makiisa dito, para pangunahan ng aming grupo sa Bunyog. At pasensya na, medyo yatang mahaba na, nasanay talaga ako na pag nagbablog sa social media, maraming nasasabi. Pero yun na lang mga kasama, tuloy-tuloy ang ating laban, marami pa tayong laban, patuloy nating itong mga kurap na ito, patuloy natin silang kalampagin. Huwag natin silang patulugin. Tuloy-tuloy ang laban. Sa July 6, simula na ng impeachment ni Sara. At sa July 27, SONA. At hindi natin kakalimutan, ang lahat ng korupsyon sa bansang ito, sino man ang sangkot, dapat managot. Mabuhay tayo, mga kasama sa sambayanang Pilipino. Sabi ko, natutuwa ako kasi last year nalilito ang mga tao. Saan ba sasama? Sa Luneta o sa EDSA PPM? Mayroong rally doon sa Luneta, may rally pa sa trillion peso march sa ano. Ngayon hindi na. Isa na lang. Mga kabunyog. Kaya maganda.
Ngayon, yung DDS gusto sanang sumali, gustong sumausaw, ay hindi naman sila welcome. Hindi naman sila welcome. Kasi kahit sabihin mo pang anti-corruption din daw sila eh. Oo, anti-corruption kayo. Pero pro-Duterte naman kayo na corrupt. Paano kayo masasabing anti-corruption? Corrupt ang sinasamahan nyo. Oh, yan yung ano doon mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.